Isang buwan akong di nakalabas, so sira talaga yung mental health ko. Ang ginawa ko, nag-rant ako sa kaibigan ko. And thankfully, naging kaibigan ko siya kasi, sila kasi nako-comfort nila ako during my down days. Hindi ako umiiyak Nabubulol kasi ako kasi hindi ako sanay magsalita. Ngayon po. And ayun nga ulit, thankful ako sa kanila kasi ang galing nila mag-comfort, napapakalma nila ako. Yung isang kaibigan ko, nagsuggest na sa akin na mapaglilibangan ko kasi sinuggest niya sa akin yung anime na Demon Slayer tsaka Haikyuu, which is yung volleyball. Yung Haikyuu na kasi yun, may 4 season siya, so nabaling talaga yung attention ko doon. And yung Demon Slayer, 6 season ata, and ayun, thankful ako sa kanila super. Kapag may mga times na hindi ko na kaya, iniiyak ko na lang ng iniiyak. Mas gugustuhin ko yun kaysa sa saktan ko yung sarili ko. Kasi nag-promise ako sa sarili ko na hindi ko sasaktan yung sarili ko. Full naman ako na hindi ko ginawa yun. Super. Ginaid talaga ako ni Lord sa right path ng buhay ko. Kahit na sobrang down ko sa buhay ko. Diba nasabi ko kanina na comfort food ko yung ice cream, bananas, and pastries. Ganon kalakas yung impact sa akin nun kapag nakakakain ako ng comfort food ko. Kasi doon ko nakikita na kumakalma talaga ako. Kapag malungkot ka, pray lang ng pray. Si God, andyan lang yan. Kagabayan ka. Yung activities to learn and to cope up, for me is yung pagbabasa ng manga, like yung mga manhwas, kasi doon nag-e-enjoy yung utak ko nakakapag-focus siya sa akin para makapaglibang. Tapos isa pa is yung communication with other person. As I said earlier, it is very important to have a communication kahit na saglit lang. At least doon may natututunan ka to that person. Nalilibang mo yung sarili mo. Na-enjoy mo yung surroundings. Walang negative. Puro tawa lang. 'Di ba? Grateful talaga ako sa mga taong nasa paligid ko. And also to my girlfriend. Lagi siyang nandyan para sa akin. Naka-comfort niya ako the way how I wanted to be comforted. I'm very thankful to have her in my life kasi I love her so much. Thankful din ako sa parents ko na nandyan since day 1 ko hanggang sa paglaki. Ayun, I love them so much. Pati yung mga kapatid ko, yung mga friends, I love them all. For me, one thing for sure is yung comfort na gusto ko is yung hug talaga. Dun ko mas na feel yung comfort Love language ko kasi yung physical touch. Ayun po. Sarap ng luto ko. Lasang isang boteng mantika. Tapos sisig. Kulang sa anghang, sobra sa mantika. Ako actually, marami talaga akong na-realize as pre-adult. Akala ko biro-biro lang yung adult, yung mga sinasabi ng mga adult dati na ang hirap maging adult kasi dahil nga sa situation na ganito, na ganyan. Hindi naman sa need nating seryosohin yung buhay natin. Oo, seryosohin natin yung buhay natin. Pero syempre, lagyan pa rin natin ng fun. Kasi, nasa pre-adult pa lang naman tayo Once in a lifetime lang tayo mabuhay. Kaya, sulitin na natin. Adapt lang tayo ng adapt. Kasi,
ganun talaga ang buhay. Parang weather lang. And also, ang sakit pala sa ulo kapag naiintindihan mo yung mga nangyayari sa paligid mo. Like yung issue sa flood controls. Hindi lang naman sa flood controls, kundi pati na rin sa politics, sa natural disaster na nangyayari sa atin, and many more. Maraming taong nangangailangan pero voiceless sila kasi yung mga nakaupo, wala na silang pakialam sa mga Pilipinong bumoto at nagtiwala sa kanila. Isa rin yun sa naging motivation ko na mas magsipag pa hanggat maaga pa para hindi kawawa yung mga taong walang gusto kundi ang mabuhay ng mapayapa at masaya. Ang mapapayo ko lang is mahalin nyo fully yung sarili nyo. Kasi all of people, sarili mo lang din yung kakampi mo eh. Wag mong hahayaan na lamunin ka ng negative thoughts mo. Kasi sobrang delikado niyan. Lalo na kapag hindi yan alam ng mga nasa surroundings mo, kasi ang nakikita nila is yung tumatawa ka, masaya ka, makulit ka, ganun. Pero yung opposite nun, hindi naman. Inom kayo palagi ng maraming tubig para iwas stress na rin. Tsaka, if kaya naman ma-manage yung time mo, i-manage mo. Kasi alam ko kaya mo yan eh. Kakayanin natin. So hanggang dito na lang. Thankful ako na na-share ko yung sarili ko sa inyo. And sana maging okay tayong lahat. Bye-bye!